Effective today, all pogos are banned. Dinig na dinig sa buong mundo, sabog ang tenga ng mga I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Habang busy kayo dyan sa pekenyong video, sa dami ng mga magandang sinabi, kayo mga ulagang nananatili dyan sa inyong panaginip. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ayan, at talaga nga naman sadya nga ng mga sunod-sunod yung mga naging pasabog ng ating Pangulo dyan sa naganap na SONA kaninang alas 4 hanggang alas 5:30 ngayong araw na ito ng Lunes. Na talagang habang busy sila sa kanilang kalokohan dyan sa inilabas nilang peking video na namumutawi sa kanilang mga kaisipan ng kanilang mga kalokohan, nagbigay ng isang nagbigay ng mga sunod-sunod na pasabog ang ating Pangulo na nag-iisip na naman sila ng paraan kung paano nila ito magigiba. Pinipilit nilang gibain. Sabi nila, di ba, weak. Giba ang tinatawag na legasiya ni Diggs ang Pogo. Bao. Right? So, hindi pa ako makamove on talaga sa biglang I hereby declare. So, panoorin nga natin yung mga ilang parte, no, sa may bandang huli ng kanyang ng kanyang SONA na sadya nga na mga nagpakita talaga ng isang matinding pasabog, no, na talaga sinasabi may pasabog kasi pati yung tawag natin dito si Senate President Chis Escudero at maging siguro ang kanyang pinsan nagulat doon sa anunsyo na yun, no. So talagang nakita mo yung kanilang reaksyon na ang sarap pakinggan, no, habang sumisigaw dumadagundong ang kamera. BBM. BBM. Habang nagkakaganyan, may sarili palang sonang sunog. Ano binabasa ko kanina? Nagsarili yata. So, bagong lahat, sabi nga, please don't forget to click like tayo dyan. At please share so we can spread the love and the knowledge. At kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to hit that subscribe button at huwag mo kalimutan kalabitin yung bell at ilagay sa all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayan at balitaktakan at sabi ko nga, share para magising ang mga natutulog na mga inutil na shit. Baka sakaling gumaling pa ang kanilang pag-iisip. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs
Bloodless war, ha? Bloodless war. Diba? O sino man nagsasabi na walang pakialam ang Pangulo regarding do sa tinatawag na human rights? Diba? Yung mga nag-iiyak na ididemanda si BBM at ang gobyernong ito regarding doon sa crimes against humanity dahil yung binasa natin na meron pa silang yung anak ng Diyos na biglang sumandal sa isang propesiya ng kung sinong Marites. Dahil siya na, di ba? Sabihin man na bastos doon sa prophetess, no? Sa propetang Marites na hindi natin mahanap kung nasaan. Adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Yung galing. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs. Ang dami na, no? 44 billion petot na, no? Tapos, extermination is not part of it. Bangays. Now, kung kay Digong yan, edi pagpapatayin ko kayong lahat. My God, I hate drugs. Hit ka ng hit eh. Kaya yung mga pinagsasasabi mo, nakakalimutan mo eh. Kaya kung tama sabi ng mga shit na first time in history na meron tayong presidenteng bangag, adik, ayun nga, yung tatay nila. And the arrest of more than 97,000 drug personalities. Ay, sabi nga pala ni Halitosis, Connie, ano daw, biglang-biglang may nagsabi si Halitosis, sabi niya gano'n. Namimiss ko tuloy sila sino ba yung director na yun, yung babae na maliit, no? Na pag may sinasabi daw na ganyan si Digong, may mga magpa-flash na mga video or something para ipakita. Andiyan naman yung records, right? If you want to see it, for confirmation, hingan nyo ng kopya ang ating PNP. Right? You flash it or not, ano magagawa? Di sana pinagpapa-flash. Sinabi ba ni Digong noon last time na 20,000 mahigit na ang napapapatay ko? More than 6,000 of those arrested were high-value targets. Oh, high-value targets? High-value targets. Asa na yung mga high-value targets nung panahon ni Digong? Mga tropa niya nga pala, kaya lahat biglang mga nawala. Nawala, pinatakas, o whatsoever, di ba? Kasi tropa niya. 440 of them were government employees, of whom 42 were uniformed personnel. Kasama ba dyan, press, yung 37 do sa Davao City, City Hall? Government employees. Balikan natin. Hindi niya nasabi kung kasama yun sa Davao City. Personnel, 77. Of those arrested were high-value targets. 440 of them were government employees. Kasama na siguro dyan yun nasa Davao City. Right? Of whom 42 were uniformed personnel. Sasabihin nila kasi bakit hindi hina-highlight, hindi nababalita, tapos kinukwento lang yung SONA. 77 were elected. Yung panahon ni Digong, meron pang Matrix Anyari sa Matrix. Antay ko yun yung Matrix na yun, yung pinagyabang-yabang na Matrix. Na sinasabi nung nag-iimbestiga si Kalbo, si Bato. Diba? Na kung pinag-uusapan daw yung drug list, nakita daw niya yun at wala, siya bibig niya nagmula na wala si BBM doon. Malinaw na malinaw yun. Inilaglag niya ang amo niyang si Digong.
elected officials. So to further paralyze their operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. With strong case buildup and efficient prosecution, the drug conviction rate is at a high of 79%. Sabi ng mga didishit, wala, kwento lang yan, wala kami nakitang proof kasi nagkalat ang droga ngayon. Yung mga didishit, patanong nga kung saan pwedeng bumili. Kasi pagka alam nyo kung saan pwedeng bumili, di ba't hindi nyo ituro? Baka tropa nyo rin. Together with this, we welcome the report that the number of drug-affected barangays in our country has been reduced by 32%. Actually, totoo yan, no? Kasi dito sa may amin, dati dami mo makikita, pero biglang tumahimik, no? I was checking with the schools, sa mga barangay, sa mga iba-ibang mga barangay dito. Siyempre, makakausap mo yung mga officers, no, ng mga iba-ibang school. Malaki talaga yung binaba. And it's true na hindi ro totoo sasabihin naglipa na unlike noon. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Akala, tinuturuan niya pa ng mga DD shit si BBM kung ano yung dapat gawin. Dapat daw anong tawag natin dito? Yung maging, ano yung word na ginagamit nila? Maging para di tayo madala sa gera. Ano bang ginagawa? Di ba lagi na lang na yung pagdidispute natin is through proper channel. Sila lang naman ito nagsasabi na idinadala tayo sa gera. Kasi gustong-gusto nilang magkaroon ng gera para mapatunayan na yung naratibo nila ay totoo. Sino nagsabi na dinadala tayo sa gera? Porke sasabihin na nanumbalik yung ating pakikipagkaibigan sa Amerika. Ngayon, biglang-biglang nakasandal sila kay Trump. Ano ba talaga? Akala ko bagal kayo sa Amerika. Bakit para bang tuwan-tuwa kayo sasabihin na, naku, gigibain ni Trump si BBM? Bakit? How di Carabao? Kasi tropan daw ni Trump si Digong. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Sasabihin na naman ni pangalan nito, ni Robin Padilla na masyado siyang natatapangan. Mas mahirap naman doon sa naduduwagan. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay
At ito ay mananatili. Kinilabutan ako doon sa ang West Philippine Sea ay hindi isang katang-isip lamang. Kay Digong katang-isip lang yan. Piling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Yan yung talagang daman-dama mo yung yung sinasabi ng Pangulo, no? Alam ko halos ang lahat naramdaman yon. Dinig naman na ang hirap pigilin ng pag-iyak, di ba? Ang hirap pigilin nun, di ba? Yung mangangatal yung boses mo, no? O pang magbigay pugay sa ating tawag dito, sa ating mga kasundaluhan, sa ating Philippine Coast Guard, no? Na talaga ng mga pinaninindigan upang protektahan ang ating soberenya. Hindi katulad nung mga panahon na lagi sinasabi ni Digong, di natin kaya. Saka nakakita ng presidente na dinedemoralize yung ating kasundaluhan. Ito talagang daman-dama nila, no? Nakasama nila ang presidente sa laban na to upang protektahan ang ating soberenya. Let us now turn to our economic status and our prospects. In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. The country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. Akala ko ba marami yung mga self-proclaimed daw na poor sila? Di ba sabi ng do sa bago daw na ang tawag doon, ng SWS. Nasasabihin na na ang dami daw bagay, sabi nga self-proclaimed yun eh. Self-proclaimed. Na poor daw sila. Kasi hindi pa sila ang phone pa lang kasi ang nananatili pa rin kasing iPhone 15 Pro Max yung kanilang Pro Max, no, yung kanilang cellphone, hindi pa sila nakakabili ng iPhone 16 kaya puro sila. Puro nang ina nyo. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Ang katumbas nito ay halos 2.2 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kasabay nito, naiangat pala mula sa kahirapan eh. 'Di ba? Bakit nagse-self-proclaim yung mga DD shit na sila ay poor? Sabagay, sabi nga ni Zoraida, gutom na raw sila eh. Gutom na kami. Ang mahal ng kamatis. Nung dati, sibuyas, ngayon naman kamatis.
Anak ka ng tete nga naman, oo nga naman, o siya nga naman. Hoy! Nabawasan ng lagpas 1,700,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Ay, baka nga, sabi 6 million daw yung in total daw, yung percentage na nagsabi na sila ay self-proclaimed poor. Baka yun yung mga member ng COGIC. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may ahon mula sa kahirapan. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive, like reforms in the capital markets and implementation of green lanes. As a result, we have green lanes certified, around 100 projects with a total investment of about 3 trillion pesos across the sectors of renewable energy, digital infrastructure, food security, and manufacturing. The Philippine financial system remains robust and resilient. Tax and non-tax revenue collection has also become more efficient in pace with our rejuvenated economy. Notably, for the past 2 years, our GOCCs have remitted dividends to the national government with a combined tally exceeding their contributions in 2022. Galing. Oh, nandun si Hi Mel. Ang laki ng ang laki ng pinapasok ng ng tawag dito. Philippine Charity Sweepstakes. Oh, asan na yung sinasabi na ako pag tumama ako sa loto, talagang sabi ko sa inyo, talagang haharap ako sa publiko. Sasampal ko sa kanila yan. To build on this, and guided by strong fiscal discipline, our proposed government budget for this year was crafted with utmost care, diligence, and meticulous attention. We look to the cooperation of our colleagues in the legislature, not only that our proposed national budget be approved in your usual timely manner, but it be adhered to as closely as possible. Galing. We expect all agencies to ensure that every centavo allocated will be judiciously spent for our urgent priorities and socially impactful programs. Mga kababayan, sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Dahil ito ang pangunahing hinain ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Nakakabingi. Ulitin ka nga, ang sarap ulit-ulitin ng part na yun. Effective today. Ang sarap ng palakpakan eh. Effective today, all pogos are banned. Nalaglag siguro lahat ng mga tutuli, ng mga shit. Akala ko sasabihin, effective today, I declare martial law.
Oo nga, kanina napasigaw ako pagkasabi niyan, eh, 'di ba, sa gitna ng SONA. Eh, nakapatay kasi yung microphone ko kanina, eh. Pagkasabi ng gano'n, "Woo!" Gulat si misis. Iyak ang mga ulaga. Isa pa. Oh, yung mga congressman diyan tsaka senatong na nakaano sa pogo, iyak. Hindi naman nawawala yun, eh. Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. This will solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Sino kaya yung he is not a good man? Actually, yung sinasabi niya may pinatawaan, eh. Alam niyo na kung sino? Nahulaan niyo? Ulitin nga natin yung caption niya. Let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Digong statue. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ka, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
saludo kami sa iyo sa ninanais mo para sa ating bansa, 'no. Siguro sadyang yung mga ulaga lang naman talaga ang kokontra sa sinabi mo. 'Di ba sarap uli yang parte na yun talagang ano, talagang, sabog ang, tutuli ng mga ulagang, "Di, di, boom." Parang gano'n, parang sumabog na bomba sa tenga nila yun, 'no? 'Di ba? Today I hereby declare. Dahil lang talaga napatayo ako dun kanina, talagang gulat ko dun, 'di ba, na oh, ng todo, ambaw-ampogo. Ay naku, yan ang sinasabi sa hula mga katrol 'no. Wala tayong magagawa, talaga nga ng mga panahon na naman talaga, talagang nasasalaula ang ating sistema 'no, ang ating estado sa nangyayari na 'yan. Katulad nga ng nabalita nung nakaraan, hindi ba? Diyan pa mismo 'no, diyan nakita sa ano, ng NBI sa Davao del Sur, okey? Yung mga pinagmumulan ng mga late registration na pekeng birth certificate ng mga taga-Pogo. So, yung mga talamak na mga halimaw na mga kababayan natin 'no, na masampal ng konting barya, talagang ibebenta na yung pagkatao nila, nandiya-diyan po 'no. Pasensya na, yan na nasa balita, wala tayong magagawa, 'di ba? Oh, na-trace yan ng NBI at, under investigation na ngayon yung civil registrar diyan. Anak nga naman ng tungaw, oo nga naman 'tong mga inutil na 'to. Isipin mo 'yun, 'di ba? Sunod-sunod 'yan, ang dami niyan na mga nahuhuli na mga Chino, pure Chinese, tapos, i-remember, even si Xi Jinping sinabihan noon 'yan si Digong, pero itinuloy pa rin niya 'yang sa Pogo, okey? Kasi nga sabi nga niya, kasi para source of fund or tinatawag na, bread and butter nila. Ang tanong, saan kaya napadpad, nagbayad nga ba? Ayan, si Xi Jinping mismo, sinaway mismo si Digong dahil nga sa kanila nga nakaban, 'di ba? O kaya nga, lagi tayong kulelat pero number 1 tayo sa bansa sa illegal na sugal. Right? Oh, kaya Diggs, statue sa pool, 'di ba? Ang ganda nung quote, 'no? Hindi ba si FEM ang nagsabi nun? Yung quote na sinabi niya, 'di ba? Pero of all this situation, talaga nga namang ang naging takbo, wala sila, hindi sila talaga natuwa. Siyempre pa sila matutuwa, sumabog ang kanilang mga tenga.